Manalangin po tayo, papuri sa Panginoon, sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa iyong provision. Paggabay, Panginoon, at patuloy na mag-ingat sa amin, Lord. Sa mga oras na ito, hinihingi namin, Panginoon, ay iyong dakilang kamay na siya mabigay sa amin ng pangunawa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa iyo lahat ang papuri. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay sa Book of Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Sa Sang Kristiyano, napaka-importante po na may unawaan po natin ang Book of Genesis. Lalo na po sa ating pong panahon ngayon to give us guidance ng salita po ng Panginoon. Sabi po rito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya pumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanya asawa at kumain din ito. Excuse me. Dito po nagpapatunay na ang tao po ay merong self-will. Na ang pinaka greatest power ng tao ay ang power to choose between good and evil, yung mabuti at masama. Alam natin ngayon, after 2,000 years, 6,000 years, alam natin kung ano ang mabuti at ang masama. To obey God or to disobey God or to act against the will of the Lord. Ang ibig ng Panginoon, ang tao ay mag-worship sa Kanya, willfully surrender. Hindi yung napipilitan ka lang. Magpasakop po tayo sa provision ng Panginoon and that is a perfect choice. Nung binuild ng Panginoon ang Garden of Eden, tinawag itong paradise of men. Ito yung kingdom ng tao na sinabi po ng Biblia, na sinabi ng Panginoon sa kanila, rule into it or subdue it. So, kaya po ito tinawag na paradise kasi ando doon ang Panginoon kasama po nila. Pag may relasyon ka sa Panginoon, that is paradise. So, dito po, si Satan ay nung create ng Panginoon si Satan, binigyan po si Satan ng ability to understand evil. At alam niya ang consequences ng pagkakamaling yan. Our si Satan, na merong eternal consequences at merong punishment. At dito po sa chapter 3 ay naganap po yan. The same opportunity rin ang binigay ng Panginoon sa tao. Hindi na natin maaring maraming tao na hanggang ngayon ay sinisisi si Adam and Eve sa mga nangyayari po ngayon sa fallen state po ng tao. Lahat ng action, lahat ng decision ay meron pong consequences. At ito po sa atin at ito pong fallen state ay dahil po sa mga sa decision po nila. Pero hindi na po tayo, hindi na po natin isisisi sa kanila ang decision na yan. Yes, of course, yung paghihirap natin, ito yung consequence ng kanilang pagkakamali and we cannot deny that. Pero ngayon po, tayo na po ang magdidesisyon. Tayo na po ang mamimili, hindi na po si Adan saka si Eva ang mamimili. Tayo na po ang mamimili kung tayo ay magpapasakop sa Diyos, kung tayo ay makikinig kay Satanas, kung hindi tayo magpapasakop po sa Panginoon. So, binigyan tayo ng kapangyarihan to choose. We are in the same plot kay Adan saka kay Eva. Mag-choose tayo kung ano ang ating decision. Dahil sinabi ng Panginoon, magpapadala ako ng salvation. Nung nagkamali ang tao, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Bakit po? Kasi that time, nung hiningahan ng Panginoon si Adam, when God breathed on him, he became a living soul. Nung nagkasala sila, hindi binawi ng Panginoon yung soul na yun, yung spirit ng Panginoon, yung hininga. Hindi binawi yun ng Panginoon.
hindi man mababawi ang Panginoon, pero merong consequences. Sa gift na binigay ng Diyos na isang buhay, you have to choose life or death. You have to choose blessing or curse. Dahil may consequence po ang mga yan. Si Eva po, sabi niya, maganda sa paningin. Sa palagay niya masarap. Naisip din niya na maganda magkaroon ng karunungan. Ginamit niya ang kanyang decision sa senses po ng isang tao. Katulad ni Solomon, katulad ni Samson. I saw a woman and she is good for me. So ito po yung physical, natural eye ng tao. O ang senses ng tao. Ito po yung touch natin, yung feelings natin, yung taste natin, yung yung paningin natin, at yung hearing po natin. Nagdedepende po tayo sa ating decision, sa ating pong nakikita, sa mga senses po ng tao. At yan po ay hindi po yan, sa spiritual na labanan, hindi po yan ang ating pong pagbabatayan sa ating mga decision. Nung sabi ng marami, simula sa Genesis chapter 6, doon nagkaroon, well, hindi sabi ng marami, the Bible said, sa Genesis chapter 6, na pag-aaralan po natin next time, na sa Genesis, nagkaroon ng mixing, ng intertwine, ng DNA ng fallen angels, and a woman, man. At doon po nagkaroon ng maraming hybrid. Pero sa panahon po natin, ito po ay napakasama na po. Maraming species na po ngayon ang pinaghahalo. For example, bumili ako ng halaman, bumili ako ng tangerine tree, at nung inuwi at tinanim ko, napansin ko, dalawa yung klase ng dahon, dalawang klase yung bunga. Yung isa merong mga spiky needle na mukhang soha, mukhang pamelo. So sa ang tangerine, pinagsama ng pamelo. So of course, kinakailangan, yan yung ginawa nila na pinagsasama-sama. Hindi po nagsimula sa chapter 6 ang pagsasama-sama ng DNA or ng species or something. Nagsimula po to sa chapter 3. Pinagsama ni Satanas ang good saka ang masama. Pinagsama ni Satanas ang kingdom niya at ang kingdom ng tao. Which is pag-aaralan po natin ang mga system. Maraming kingdom si Satanas. Kingdom sa air, sa land, at sa tubig, which is the marine spirit. Yun po ang pag-aaralan po natin next time. Ibig ko lang pong ipaunawa sa inyo na bago po tayo dumating sa ganun pong study, maunawaan po natin sa chapter 6, dito po nagsimula ang mixing ng isip ng tao, ng desisyon ng tao, ng kingdom. Nasa natural realm po tayo, pero nararamdaman po natin ang manifestation ng kingdom ni Satanas po sa atin. Andi dito yung na-engage sa time na tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay ma-engage sa battle. Meron tayong war na paglalabanan, meron tayong armor na dapat nating isuot na ibinigay ng Panginoon. So, hindi po tayo mananatili na parang poste. Buti pa nga yung poste, may pakinabang. Na nakakabitan ng ilaw o ng kuryente. O kung tayo po ay nakatayo lang na parang poste, na hindi tayo magdidesisyon sa kaligtasan, nagbigay ang Panginoon ng kaligtasan, wala na tayo sa paradise. Sa paradise meron pong tree of life. Ngayon wala tayo sa paradise, but meron tayong tree of life nandito sa ating harapan, si Jesus Christ, the bread of life. Siya ang ating tree of life na pwede nating pitasin anytime, pwede tayong mag-decision anytime. At ito ay reachable. Kaya nating i-reach ang tree of life, ang bread of life, na kung saan si Jesus Christ na maraming nire-reject po ng marami. At tatandaan po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at merong eternal consequences. Ayaw nating dumating, dinala tayo muli ng Panginoon sa the same plot kay Eva, na kung saan si Eva nagdesisyon siya. Tayo ngayon ay magkakaroon tayo ng sarili nating decision. Ibig sabihin, hindi na natin maaring i-blame si Adam at saka si Eva sa mga nangyayari po sa buhay natin. We have to decide that. Dahil si Satan, wala po siyang may offer sa atin. Wala siyang may offer na wala naman siya. Ang meron si Satanas ay kamatayan, mga pasakit, bondage, in-slave tayo, mga oppression, mga sickness. Yan ang meron po tayo. Captive yung ating flesh sa kanya, pero hindi niya captured ang ating soul, ang ating spirit.
at yun ay ililigtas ng Panginoon sa mga taong ibig magpaligtas sa Kanya. Ililigtas tayo ng goodness ng Panginoon. So, ang promise po ng Panginoon, He will set us free, at ito po ay at tayo po ay magkakaroon po ng kalayaan. But sa ngayon po pag-aaralan natin para maging aware po tayo sa ating pong labanan na meron tayong kalaban na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin ang manifestation, ang influence niya sa atin po. So next time po pag-aaralan natin ng chapter 6 kung paano itong kingdom ni Satanas sa lahat po ng kingdom. May kingdom po si Satanas sa air, sa land, saka sa tubig. And ang pinaka-strongest na kingdom ni Satanas ay yung kingdom, ang marine kingdom. At yan po ang nag-i-influence po sa atin. Meron pong napakalaking influence ni Satanas itong kingdom ng marine po sa buhay po natin. Akala nyo yung mga makeup na sinusuot nyo or damit or something, eat, we drink, everything po ay meron pong influence po si Satanas dyan. At yan po ay babanggitin po natin next time sa pag-aaral natin. Ibig ko lang pong ipakita po sa inyo na nagsimula po sa chapter 3. Nagsimula po sa chapter 3 ang labanan po natin. Sinabi po doon sa chapter 15. Ito po yung pinakaayaw ni Satanas na chapter. Sabi po doon sa chapter 3:15, kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. So dito po sa chapter 15, meron pong digmaan. Meron pong labanan. Ang binhi ng tao, which is tayo po yung mga Christian, at ang binhi po ni Satanas, yung mga hybrid, kasama na yung pong system niya. Kasi ayaw ni Satan na ipanganak ang Messiah. Kaya meron po tayong labanan, meron tayong battle meron tayong war na meron tayong armor na isusuot, pero kung hindi po tayo wise, hindi po natin ito malalaman. So, remember po, nasa natural realm po tayo, but andito rin po ang kingdom ni Satanas. Sabi niya kay Jesus Christ, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. At yan din po ang ino-offer ni Satanas sa bawat isa. Ibibigay niya lahat. Huwag ka lang maligtas. Dalangin po tayo. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang aming kasama na magtatagumpay, Panginoon. Pinagtagumpayan mo na, Lord. You conquer, Panginoon, the enemy. At kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na lalakad ayon sa iyong kalooban. Iligtas mo po kami, Panginoon, at aming buong sambahayan. Purihin ka, Panginoon. Strike our enemy in the name of Jesus. Amen.